So magandang umaga po mga kamatis, mga kaibigan. Tatry ko pong i-update kayo sa mga latest sa political happenings dito sa Pilipinas. Yung mga importanteng parts lang po dahil po sa tingin ko mas maganda po na mas naging updated kayo sa mga ganitong bagay. At saka sasabihin ko din po sa inyo yung mga bagay na sa tingin ko ay hindi nyo nakikita sa ganitong mga klaseng balita. Now, tuloy natin to. Ito si Chief Justice Remulla, meron siyang magandang balita, palakpakan. Tuloy natin. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Yun, congratulations. Dahil alam natin na walang kinikilingan ang ating gobyerno. And maganda yan kasi alam naman natin si Kibuloy ang may-ari or at least ang founder ng SMNI na isang naturingan na news site na hindi masyadong nagpapakalat ng magandang balita, 'di ba? Kadalasan mga sabi nga nila puro fake news ang nandun. Tuloy natin. Kasuhan na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ Qualified human trafficking, nako, tsaka yung mga ganyang klaseng kaso, mga no bail recommended yan, palakpakan naman tayo dyan. Mukhang magkakaalaman na po tayo mga kamatis, mga kaibigan, dahil ako dyan, pabor ako sa gagawin ng gobyerno na papanagutin na nila finally ang appointed son of God. 'Di ba? Ngayon, miski si Pangulong Marcos kasi sinasabi na kailangan talagang managot na si Kibuloy. Tuloy natin. under Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ito'y matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Patay ka, boy. It's time. It's payback time. That's good, di ba? Kasi alam natin na gumugulong talaga ang hustisya dito sa Pilipinas. And alam mo yan, napaka-thematic naman kasi, di ba? Papansin nyo, si Duterte, may mga hindi kaaya-ayang allegations against yung crime against humanity na dapat ipa-ICC na talaga yan. Ngayon, si Kibuloy naman, mananagot siya for the actions that he did sa mga ibang tao. Tapos most likely sana nga ipadala din sa Amerika yan para managot siya dun sa mga ginawa niya doon. That's good. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan. Yun. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima, ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Lagot. Naglabas na rin ng Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order at maghahain rin ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Lugi Egus. So mukhang talagang papanagutin nila si Kibuloy, no? Kasi madami naman talagang ginawang hindi kaaya-aya yan si Kibuloy. Siguro, eto na yung karmang iniintay niya at hindi talaga siya anak ng Diyos, kumbaga. Siguro, nung nasa kapangyarihan pa yung tropa niyang si Duterte na malapit ng ma-ICC, ayan ang nangyari kay Kibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at Tama, para walang magtatalaga ng bias. special panel of prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga Good. taong Good. binabangga at mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso. Wala naman laban- talaga kasi marami nang nagrereklamo kay Kibuloy. Dati pa. Yung FBI lookout, yung FBI wanted niya. Dati pa yon, panahon pa ni Duterte meron na yon. So hindi mo masasabi talaga na political ito. Po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang Hindi kasalanan naman kasi yung asawa yung pinag-uusapan dito, yung mga kamanyakan mo, idol. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi,
mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Ikaw pala, siya pala yung tumatanggi, no? Pero hindi ganun yung story eh. May pagka Epstein yung storya nito eh. Kumbaga, sobrang pang-a-abuse sa kababaihan yung naranasan nung mga babae because of what he did. Okay? So, ngayon mga kamatis, mga kaibigan, isa rin sa sinisisi niya na mga tao na nakikipagsabuatan daw sa Amerika ay yung pamilya ni PBBM, yung kanyang pinsan at saka yung kanyang asawa. Pakinggan na lang natin tapos mag-react tayo kasi I think it's an unfair assessment. They are just acting upon something na dapat noon na noon pa nag-act upon ang ating gobyerno. Yun nga lang talaga kasi tropa ni Duterte to noon. Ngayon wala na si Duterte. Magsama-sama kayo sa ICC. Sama-sama kayong makulong. Tuloy natin. Pumalag din si House Speaker Martin Romualdez sa mga aligasyon laban Yan, ang daming galit kay Martin Romualdez, kay House Speaker. Bakit? Kasi nga, isa siya sa mga tao na nag-i-stand up sa mga bully ng mga Duterte. Ang mga, yan si Duterte, bully yan, noon na noon pa, di ba? Naalala niyo yung ginawa niya sa ABS-CBN, yung ginawa niya doon sa mga ibang political figures na kaaway nila. Ngayon, meron nang pumapalag sa kanila. And that is in the person of Martin Romualdez and President Marcos. Hindi siguro si House Speaker, he doesn't look the part na maangas talaga, pero he has the political will to push back against these people. Hindi siya natatakot, 'di ba? Yun ang maganda. Yun ang leader. Tuloy natin. sa PBBM administration ni Kibuloy. Ayon kay Kibuloy, nakikipagsabuatan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos para ibigay siya sa Amerika. Tama lang naman kung may kaso talaga si Kibuloy sa Amerika, dapat talagang ipunta siya doon. Tuloy natin. Ayon naman sa liderato ng Kamara, committed sila sa pagtataguyod ng rule of law at pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad para sa lahat ng individual. Exactly. Mali ba yun? Mali ba yun? Nagawin nila yun? Siyempre hindi. Siyempre, pero sino masama? Yung mga ayaw ng paborito nila, maganda nga yan eh. Yung may itlog talaga tong mga nakaupo natin ngayon, tapos ayaw nyo, sasabihin nyo, duwag. Hanggang name calling na lang kasi kayo. Pero totoo, yung mga supporters nito, palubog na. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong magulo. Do not rock the boat. Kung may problema kayo, may election naman sa 2025 tsaka sa 2028. Tuloy natin. Bukod dito, paglihis din anya sa mga seryosong legal na usapin ang mga akusasyon ng pakikipagsabuatan laban sa kanila. Oo, tama. Hindi naman kasi ang punto rito ay yung ang punto rito is yung pananagot nila dun sa nagawa nila. Huwag niyong ibahin yung topic. Red herring nga yan, ibig sabihin. Tuloy natin. Hinikayat naman ni House Deputy Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre si Kibuloy na harapin na lang ang mga kasong kinakaharap at igalang ang mga prosesong legal. At saka, di ba meron din naman sinabi si Kibuloy na haharap siya kung magsasampa ng kaso. Ayan na yung DOJ. Narinig natin kanina na magsasampa ng kaso sa kanya. So what's the problem now? Bakit parang persecution yung nangyayari? You are being persecuted because of the crimes that you committed. Tama lang yon, di ba? Ngayon kasi, kagandahan sa administration ngayon kila House Speaker, kila PBBM, they are standing up sa mga bullies ng mga Duterte. 'Di ba? Hindi na sila hindi na sila magpapatinag. Tama lang 'yon na mailagay itong mga tao na sa pwesto. Wag niyo natin pabalikin yung mga Duterte na yan, tsaka yung sila si Kibuloy. Ano pa ba? Tapos na yung meme period, 'di ba? Trial expired na. Bukas na lang ulit, mga Lods. Gege.